Una po sa lahat, attorney, ano po yung naging immediate reaction po ninyo? Hindi nangagyo jay damag, attorney. Well, busy ako, ginagawa yung committee report nun, no? So medyo nagulat din po. Papunta pa lang tayo po nun sa exciting part. Magbobotohan na dapat eh. Mm. Pero, ayan, nag-withdraw na po si SM. Pero para sa akin, tuloy pa rin dapat ang usapan ng market redevelopment, no? Isang paraan lang yung PPP. Pero dapat tuloy pa rin kasi kahit naman yung mga public consultation, kahit naman yung mga against sa proposal, lahat naman gusto ng redevelopment. Nagka-debate lang talaga, nahati tayo sa Baguio sa ano ba talaga ang pinakamagandang paraan kung hindi ba pwedeng city government mismo ang gagawa. Mm. Okay, attorney, yung OPS, yung original proponent status ng SM, na-waive na din po ito after the withdrawal, attorney? Oo, pagka-withdraw, ano na yan eh. Kumbaga, parang kung magkokontrata kayo, magnenegosyo kayo, kung biglang umatras na yung isa, wala na. Tapos na yung lahat ng usapan. So, Mm. lahat ng legal effects, kahit yung OPS, na pagtungtungan dahil tayo di kalma, dahil sa SMT Council, amin nga meron sa SM dati, kumbaga tapos na. So, wala na tayong pag-uusapang proposal. Gagawin lang yung resolution para malinaw, formally, marami kasing na-concern na baka mag-lapse into approval because of inaction based on sa Mm. PPP law. Pero gagawin na yung resolution na yan na pag-usapan kahapon. So wala nang doubt based sa resolution, hindi yan magla-lapse into approval. Lahat yan tapos na. So wala nang usapan, kumbaga, with SM. Back to square one na tayo, agtutungtong tayo manan, no, anya nga mabalin arami din para ma-redevelop tayo ti market. Mm. Attorney, paano po yung P4, yung Public-Private Partnership for the People? Yung committee po na yan, attorney? Pag-uusapan din po yun, Bombo Jordan, kung itutuloy pa nga ba na PPP. Kasi doon din sa letter ni Mayor, sinabi niya na ididelist na nila ang palengke bilang isa sa mga PPP na project. So hindi naman ibig sabihin hindi na i-develop, pero base sa letter din ni Mayor, mukhang ayaw talaga ng publiko sa PPP. Kung may mga malaking korporasyon na kasama sa usapan. So ang titingnan natin mga ibang mode tulad ng pag-utang. Na nakita din naman natin nung sabi ng vendors, willing sila itaas ang renta nila to 50 pesos per square meter per day. Kaya din naman yan bayaran ng utang kung i-redevelop yung market. Mm. Attorney, sa ibang mga kasama nyo sa City Council, parang may agam-agam na gusto na nilang may confirmation from SM na talagang galing sa kanila yung sulat. Attorney, kasi ito na-address lang sa yung letter sa Office of the Mayor. May naibigay na rin po ba na kaparehas na sulat sa members ng Sangguniang Panglungsod, Attorney? Bale, tinanspit po ni Mayor Magalong yung letter to SM at pati yung copy ng letter nila na ina-acknowledge nila yung receipt ng withdrawal ni SM. At ayon naman sa SM, nakakabili dyan letter na authorized representative. And ayon sa batas naman natin, kung sino man yung rules of agency, kung meron ka ng pinayagan na mag-represent sa'yo, for all intents and purposes, hanggat sa walang representasyon na unauthorized yun, maaaring i-assume ng city na authorized ng representative. At very public din ito nangyari nung weekend, nung December pa nila pinadala din yung letter. At wala pa tayong natanggap na hindi naman authorized yung representative nila. So para sa City Council po, base sa usapan kahapon, valid po yung withdrawal. Tinanggap na po yun at mataterminate na itong buong process sa pag-uusap kung matutuloy ba itong unsolicited proposal nila o hindi. Mm. Attorney, itong 120-day review sa SM proposal na mag-e-end sana on Friday, ano po yung mga napulot at nakuha po nating aral for you? Dahil number one ka, nasa front line ka, attorney. Dahil napakinggan mo po lahat ng boses, pros and cons, attorney. Well, nakita po naman natin, unang-una at least ang pinaka-silver lining dito, lahat tayo gusto ng redevelopment. Siguro maliit lang yung talagang kumukontra pa sa redevelopment. Pero
kahit yung Save the Baguio Public Market movement, kahit yung vendors, Bamarva, lahat gusto mag-redevelopment. So, halos wala na tayong debate dyan. Nakita rin po natin na ngayon, dahil hindi naman pandemic, kung itaas naman kung willing naman yung vendors itaas yung renta at gagawa tayo ng mas simpleng development, sabihin mo ng uutang tayo dati kasi ang proposal nila noong 2020, mga 2.5 billion yun, pero kung isimple mo lang, mga 1.7, 1.8, tapos may parking ka na mas maliit, kaya naman siyang bayaran. Kaya yun din yung naging usapan, yun din yung naging konsiderasyon ko nung ginagawa yung report. Kung kaya naman utangin at bayaran, bakit pa tayo mag-PPP? At least ngayon, nakita din natin maraming lumabas na problema, di ba? Nakita na kulang pa yung relocation survey. Pero marami rin tayong natutunan. So kung gagawin ng city government, at least mabilis na lang gawin yung terms of reference. Yung sa feasibility, baka kailangan lang pa ng konting aral. Pero kumbaga hindi naman tayo magsisimula sa zero kahit na-withdraw yung proposal. So lahat ng natutunan natin sa pag-uusap, magagamit po natin yon para matuloy po itong taon yung redevelopment ng palengke natin. With the current status, terminated na yung redevelopment by SM. Attorney, yung mga concerns dyan sa loob ng Baguio City Public Market, siguro baka mabibigyan daw na ito ng pansin ng City Council, lalo na yung mga subleasing and other irregularities dyan sa loob ng Baguio City Public Market, Attorney. Totoo po yun, Bombo Jordan. Yung sinasabing market mafia na iba-ibang grupo naman, no? Hindi yan iisang grupo lang. Pero may mga sindikato dyan na lalo na nung nasunugan, yung isang lugar ng market talagang lumabas yun. Yung sino yung sublessor at sino yung illegal na sublessee, nagtatalo kung sino dapat ang maging kakontrata ng government. So yan talaga dapat tuloy-tuloy ang trabaho natin dyan. Pag na-redevelop ang market, inaasahan na mas lalabas din yung mga illegal na arrangement. Pero lumitaw din sa mga usapan natin na hindi maayos yan ng panibagong building lang. So subukan ulit gawin yan. Kaya dapat isa rin sa mga usapan ay patibayin yung management ng market, paggawa ng isang local economic enterprise, at siguro kung paano rin palalimin yung participation, no, yung ng citizens and ng mga vendors sa pamamahala para sila din mismo kasi ang may alam ng mga problema, pero wala rin sila sa posisyon para o kulang pa yung mga mekanismo natin para ma-report yung mga yan at maayos. And attorney, para lang sa impormasyon ng lahat, dahil yung iba hindi po nakakaunawa sa legal na proseso na pinagdaanan for this market redevelopment project. Sabi kasi nila, ang daming irregularities, anomalies from the city government, na kakutsaba daw ang SM, and ang daming mga lumalabas na fake news sa social media. Pero attorney, from the start, ito po ay dumaan sa due process at legal na proseso dito sa market redevelopment program ng city, attorney. Tumaan naman po yan sa tamang proseso. Na-confirm din naman yan ng PPP Center. Yun lang, syempre maraming lumabas ng mga haka-haka at siguro yung isang aral din natin, bagamat maraming nagawang mga public consultation, kailangan din natin aralin dito ano ba yung antas na masasabing makabuluhan na public consultation na hindi naman sa pagbibigyan mo lahat ng mga nagsalita, pero kahit papaano nagkaintindihan tayo sa mga issue. Kaya nakita rin natin dati ang fake news, privatization daw to. Pero nitong huli, sinabi na sige, hindi nga privatization, pero may modification ng kalahati ng public space kung sakaling matuloy. So, ito po, na-terminate ang process, hindi po dahil may illegal na nangyari, pero nung dumating na sa City Council yung proposal, nakita lang na may mga pagkukulang talaga, tulad yung non-compete. Nandun yun sa usapan nung una, pero mukhang naging incompatible din siya sa gusto ng proponent na maglagay talaga ng grocery para mabawi nila yung ROI nila. So ito po, kumbaga parang relasyon na lang sa breakup. For 5 years, trinabaho naman to, okay naman, nagka-honeymoon period, pinakinggan ng isa't isa. Pero nung dumating sa council,
marami lang lumitaw na issue na parang lumabas lang na para kahit kay SM, ayon sa letter niya, sabi mukhang kailangan pa mag-usap ang executive, ang city council at ang stakeholders. So kumbaga parang not meant to be lang. May mukhang magkaiba lang talaga ng values at direction nung dumating sa city council ang usapan. Pero hindi po dahil may illegal na nangyari sa proseso. Lahat ng proseso, nasabi din ng PPP Center, nasunod naman. Yun lang. Hindi lang naging akma ang ang pinaka gusto na mangyari para sa palengke. Okay. Attorney, panghuli na lang, ano po ang gusto nyong iparating sa ating mga listeners and viewers na lahat naman po tayo gusto natin na ma-develop ang Baguio City public market. Go ahead, Attorney. Maraming salamat, Bombo Jordan. Maraming natatakot na baka ito na naman, no? Hindi naman matutuloy yung development ng market, ilang dekada na natin pinag-uusapan to. So rest assured nag-usap naman kahapon sa City Council, itutuloy yan through the Committee on Market. Lahat ng usapan, binigyan ng 2 weeks ang Committee on Market para magbigay ng proposal, no? At sinabi din naman ni Vice Mayor na lahat ng resources na kailangan ni Councilor Van Dicang, kahit additional technical staff, sabihin niya lang, ibibigay yan para makabuo tayo ng panibagong daan papunta sa redevelopment ng market. So matutuloy po yan. Alam kong baka dabandog dagiti sa baling nga kakailyanta, iti issue ng di ba, pahinga muna next week, di ba, trabaho ulit. Okay, Attorney, maraming salamat sa oras ulit na ibinigay niyo sa Bombo Radio. Good